Hi mga best! Kamusta kayo? Today, pag-uusapan natin ng isang napakalaking bagay para sa ating mga estudyante. Ang Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Alam ko medyo mahaba ang title pero in short, libre ang college tuition. Sa mga SUCs at LUCs dahil dito. Tara, pag-usapan natin. So Republic Act 10931 was passed into law noong 2017. Ito yung batas na nagbigay ng free tuition at miscellaneous fees sa mga public colleges and universities. Kasama rin dyan ang mga subsidies for private school students at student loans. Pero wait, hindi lang ito basta-basta miracle law. Behind this, there's a long process. Maraming taong naghirap, and yes, maraming drama din sa politics. Alam nyo ba na bago maging batas ang isang panukala, sobrang daming dadaanan nito? Parang thesis defense, pero mas madrama at mas matagal. Step 1, kailangan mag-file ng bill sa Senate or Congress. Step 2, committee hearings, debates, and amendments. And step 3, bicameral conference kung may differences sa versions. Step 4, pipirmahan ng Senate President at House Speaker. At ang step 5, pipirmahan ng Pangulo. Yes, ganun siya kahaba, kaya big respect sa mga legislators na nagsumikap dito. Yung pinaka-popular na author ng bill ay si Senator Bam Aquino. Pero hindi lang siya ha. Maraming co-authors dito tulad nila Senator Ralph Recto at Senator Ann Hoffer. So teamwork ito, not a one-man show. Yes, si President Rodrigo Duterte ang pumirma nito into law. And yes, credit where credit is due. He signed it despite warnings from his economic team. That shows political will. But let's be real, ang effort ng legislature mas matagal, mas detailed, at mas maslimuot. Kaya habang mahalaga ang pag-sign ng bill, huwag natin kalimutan ang mga bumuo ng content nito. Ang pagpasa ng isang batas ay parang group project. May gumagawa ng research, may sumusulat ng draft, may tumatayo sa defense, at may pipirma sa final output. Bam Aquino and the co-authors, sila ang content creators. Legislators, sila naman ang script writers and editors. Si Duterte, siya ang approver-in-chief. Kaya hindi pwede ang narrative na siya lang ang dahilan. It was a combined effort. Let's be honest, Duterte and Aquino camp, hindi sila close. Pero despite that, pinirmahan niya ito. Ibig sabihin, may vision pa rin siya para sa mga kabataan. This is a proof na minsan kahit iba-iba tayo ng paniniwala, pwedeng magkaisa para sa kapakanan ng bayan. Hindi ito tungkol sa pagiging dilawan or TDS o kung ano ang kulay. Ang mahalaga ay alam natin ang buong proseso. Let's not rewrite history para sa clock. Let's appreciate the process and all the people who made Republic Act 10931 possible. Kaya next time, pag may narinig kayo na parang isang tao lang ang bida sa batas na ito, gently remind them, best, group effort yan. Hindi yan gawa ng isang tao lang. And always remember, ang tunay na bida ay ang taong handang tumulong kahit walang credit. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.